Naririnig mo ba kung minsan ang mga kwento na parang kathang-isip lang, pero kapag narinig mo ng paulit-ulit sa matatanda, sa mga kapitbahay, at sa mga taong dumaan na mismo sa karanasang iyon, bigla itong nagiging totoo? Mga kwento ng hiwaga, ng dilim, ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng kaluluwa. Ang gabi ay tila mas mahaba, ang hangin ay tila mas mabigat, at ang paligid ay parang may matang nakamasid. Sa pagkakataong ito, isa na namang kwento ng katatakutan ang ibabahagi ko sa inyo, isang kwento tungkol sa isang batang tagapagmana ng isang lihim na pinagmulan, isang kwento ng dugo, sumpa, at ng tungkod ng itim na dragon. Noong unang panahon, may isang baryo na nakatago sa gilid ng kagubatan. Payapa ito sa araw, puno ng tawanan ng mga bata at awit ng mga manok tuwing umaga. Pero kapag dumidilim, nagbabago ang lahat. Ang mga aso ay biglang tahol ng tahol, ang mga ilaw ng gasera ay nanginginig sa loob ng mga tahanan, at ang mga matatanda ay mahigpit na ipinagbabawal ang sinuman na lumabas ng bahay. Walang lalabas, walang sisilip. Ito ang paulit-ulit nilang bilin. Dahil sa dilim, may mga nilalang na gumagala. Mga nilalang na kumakain ng laman, umiinom ng dugo, at naghahanap ng kaluluwang mahina. Ang mga tinatawag na aswang. Pero hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. May mga uri, may mga antas, at may mga pinagmulan. At sa kasaysayan ng baryong ito, may isang mahiwagang bagay na pinag-agawan ng mga nilalang ng dilim, ang tinatawag na tungkod ng itim na dragon. Isang matandang pamana na sinasabing may kapangyarihang magbigay ng walang hanggang lakas at kontrol sa lahat ng nilalang na kabilang sa kanilang mundo. Kapag ito'y napunta sa kamay ng isang ganap na aswang, wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit kung ito naman ay mapupunta sa isang taong may pusong dalisay, maaari itong maging sandata laban sa dilim. At dito pumapasok ang kwento ng isang bata na pinanganak sa hindi pangkaraniwang pagkakataon. Siya si Elias. Tahimik lang siya, mahiyain, at hindi naiba sa ibang bata sa unang tingin. Pero ang hindi alam ng marami, siya ang pinili. Dahil sa dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, siya ang nakatakdang magmana ng tungkod ng itim na dragon. Marami ang hindi naniniwala, pero ang mga matatanda ng baryo, lalo na si Aling Daria, ang matandang albularyo, ay alam ang katotohanan. May misyon ang batang ito. At may kapalaran siyang hindi niya matatakasan, madalas niyang bulong habang nakatitig sa mga mata ni Elias. Habang lumalaki ang bata, nagsimula siyang makaramdam ng mga bagay na hindi maintindihan ng iba. Kapag may dumadaan na malamig na hangin, siya'y nanginginig hindi dahil sa lamig kundi dahil sa presensya ng hindi nakikita. Kapag may anino sa dilim, tila alam niyang hindi iyon ordinaryong anino kundi may buhay, may laman, at may pakay. Unti-unti, napapansin ng mga kapitbahay ang kakaiba sa kanya. Ang mga ibon ay tila sumusunod sa kanya, ang mga aso ay hindi siya tinatahulan, at ang mga pusa ay parang nakikipag-usap gamit ang kanilang titig. Ngunit kasabay ng mga ito, nagsimula ring kumalat ang takot sa baryo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop, ang mga manok na wala ng laman ang dibdib, mga baboy na biglang natatagpuang patay na parang sinipsip ang dugo. Minsan, pati mga tao ay biglang nagkakasakit, nanghihina, at hindi na nagigising kinabukasan. At laging sinisisi ng mga tao ang mga aswang. Pero may mga bulong, may mga sabi-sabi, na baka may mas malalim pang dahilan. Baka ang lahat ng ito ay konektado sa batang si Elias. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Elias, nanaginip siya ng kakaiba. Sa panaginip niya, may isang matandang lalaki na may dugo ang balabal at mga matang pulang-pula na nakatayo sa gitna ng apoy. Sa kamay nito, hawak-hawak ang isang tungkod na itim, may ukit ng mga dragon na parang nabubuhay. Ang tinig ng matandang lalaki ay dumagundong sa isip niya, ikaw ang susunod. Ikaw ang tagapagmana. Hindi ka na makakatakas. Sa takot, nagising siya at natagpo ang may kakaibang marka na nagpakita sa kanyang braso, isang hugis na parang mata ng dragon. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Aling Daria. Napayuko lamang ang matanda at nagsindi ng insenso.
Dumating na ang oras, anya. Ang tungkod ng itim na dragon ay muling magpapakita. At ikaw, Elias, ay hindi na bata. Ikaw ang susunod na magdadala ng pasanin. Hindi malaman ni Elias kung matatakot o maniniwala. Gusto lamang niyang maging ordinaryong bata, pero bakit siya ang napili? Habang siya ay naguguluhan, nagsimulang magpakita ang mga nilalang ng dilim. Mga matang kumikislap sa dilim ng gubat, mga yapak na walang katawang nakikita, at mga tinig na bulong ng bulong sa kanyang pangalan. Ang kanyang pamilya ay nagsimulang matakot, ang baryo ay nagiging mas tensyonado. Lahat ay naghihintay ng mangyayari. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay malinaw, handa ba siyang tanggapin ang kapalaran, o tuluyan na siyang lamunin ng dilim? Dito nagsisimula ang kwento ng batang tagapagmana, ng lihim na nakatago sa kanyang dugo, at ng tungkod ng itim na dragon na matagal nang pinagtatalunan ng mga nilalang ng gabi. Ang gabi ay mas nagiging mapanganib at ang oras ay unti-unting nauubos. Sino ang makakakuha ng kapangyarihan? At sa huli, magiging tagapagtanggol ba si Elias o isa ring halimaw? At ngayong alam mo na ang simula, maghanda ka. Dahil ang susunod na bahagi ng kwento ay magbubunyag ng mas madidilim pang sikreto, at baka hindi mo na magawang itigil ang pakikinig. Ang kwento ng aswang at ng tungkod ng itim na dragon ay ngayon palang nagsisimula. Sa mga araw na sumunod matapos malaman ni Elias ang tungkol sa kanyang kapalaran, halos hindi na siya mapakali. Tuwing gabi, paulit-ulit niyang naiisip ang panaginip na iyon, ang matandang lalaki, ang mga mata nitong nagliliyab, at ang tungkod ng itim na dragon na parang humihinga. Ang marka sa kanyang braso ay hindi rin nawala. Kahit anong subok na pagtatakip ng ina niya gamit ang langis, dahon, o kahit anong pamahid mula kay Aling Daria, nananatili itong malinaw, kumikislap pa nga minsan kapag siya'y nag-iisa. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa sarili, pero alam niyang konektado ito sa sumpa at sa lihim na matagal nang tinatago ng kanilang baryo. Sa paningin ng ibang bata, si Elias ay tila kakaiba na. Kapag nakikipaglaro siya, bigla na lang siyang titigil at matitig sa kawalan, para bang may naririnig na hindi naririnig ng iba. Minsan, bigla siyang napapaatras kahit walang tao, at minsan naman ay para bang may kausap siyang hindi nakikita. Elias, bakit ganyan ka? Tanong ng mga kalaro. Hindi siya makasagot dahil kahit siya mismo ay hindi alam kung anong nangyayari. Sa loob ng puso niya, may gumigising na bagay na hindi niya lubos maintindihan, isang kapangyarihan na hindi niya hiniling, ngunit unti-unti niyang nararamdaman. Habang lumalalim ang gabi-gabi, mas nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga tao sa baryo ay hindi na payapang natutulog. May mga pamilya na nagkukulong na lang ng bahay tuwing alas 7 pa lang ng gabi, pinapako ang mga bintana, at pinapahiran ng bawang ang mga pinto. Ayon kay Aling Daria, ang pagdating ng mga kakaibang nilalang ay senyales ng paglapit ng paghahanap sa tungkod ng itim na dragon. Hindi na nila matatagalan ang pagtatago. Gusto na nilang makuha ang bagay na iyon. At alam nilang ikaw ang susi, mahinang wika ng matanda kay Elias isang gabi habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng buwan. Napatingin si Elias sa kanya, nanginginig ang tinig, bakit ako? Ano bang meron sa akin? Hindi ko naman alam kung nasaan ang tungkod na yan. Pero tanging buntong hininga lang ang sagot ng albularyo. Hindi lahat ng sikreto ay agad mong malalaman, bata. Darating ang panahon, ipapakita sa iyo ng mismong kapalaran kung ano ang nakatago. Lumipas ang ilang araw at dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sinasabi ng matatanda na iyon ang panahon kung kailan pinakamalakas ang mga aswang. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Elias. Habang nakahiga, naririnig niya ang mga kaluskos sa bubong, ang mga yapak na parabang gumagapang, at ang mga tunog ng pagaspas ng pakpak na parang nasa mismong itaas ng kanyang silid. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, pero bigla niyang narinig ang pangalan niya. Elias, mahaba, malamig, at parang bulong na galing sa hangin. Dali-dali siyang bumangon at tumingin sa bintana. Sa dilim ng gabi, may nakita siyang pares ng pulang mata na nakatitig sa kanya. Nanigas siya sa takot,
hindi makasigaw hanggang sa biglang kumatok ng malakas ang pinto ng kanilang bahay. 3 beses. Mabigat. Parang may malaking nilalang sa labas. Nagising ang kanyang ama at ina, at agad silang nagdasal ng malakas habang inilalagay ang mga bawang sa paligid ng pinto. "Huwag kang lalapit, Elias," sigaw ng kanyang ama. Ngunit habang lahat ay nagkakagulo, naramdaman ni Elias ang mainit na kirot sa kanyang braso. Ang marka ay nagliliyab, parang may apoy sa ilalim ng kanyang balat. At sa di malamang dahilan, nakaramdam siya ng kakaibang lakas, isang puwersang hindi niya pa kailanman naramdaman. Kinabukasan, nagpunta siya kay Aling Daria. Dito ibinunyag ng matanda ang buong kasaysayan ng tungkod ng itim na dragon. Matagal na itong nakatago, pinapasa-pasa ng mga piniling tagapag-ingat. Ayon sa alamat, ang tungkod ay ginawa ng isang sinaunang salamangkero na nag-alay ng sariling kaluluwa upang magkaroon ng kapangyarihang kontrolin ang mga halimaw ng dilim. Ngunit dahil sa sobrang lakas, nahati ito sa 2 kapangyarihan, ang kapangyarihang magbigay ng buhay at ang kapangyarihang kumitil. Ang 2 ito ay nagtagpo sa anyo ng isang itim na tungkod na may ukit ng dragon. "Elias," sabi ni Aling Daria, habang nakatitig sa marka sa kanyang braso, ang tungkod na iyon ay may sariling pag-isip. Hindi siya basta-basta pumipili ng susunod na magmamay-ari. Ikaw ang napili niya. Ibig sabihin, hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Hindi makapaniwala si Elias. Hindi niya alam kung ito ba ay biyaya o isang sumpa. Gusto lamang niyang maging normal na bata, pero ngayon, ang lahat ng mga nilalang ng dilim ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang kilos. Habang sila'y nag-uusap, biglang humampas ang malakas na hangin at narinig nilang umalingaw-ngaw ang iyak ng isang babae mula sa kabubatan. Hindi ito ordinaryong iyak, may halong galit, sakit, at gutom. Napatingin si Aling Daria kay Elias. Dumating na sila. Nagsisimula na ang laban. Simula noon, hindi na naging payapa ang baryo. Araw-araw may nababalitang pagkawala, mga hayop na nilalapa, at mga aninong nakikita sa bubungan tuwing gabi. Ang mga tao ay natatakot na, at nagsisimula ng sisihin ang pamilya ni Elias. Simula nang dumating ang batang yan, hindi na tayo mapalagay, sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Kahit walang pruweba, ramdam nilang may koneksyon si Elias sa lahat ng nangyayari. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, sa tuwing gabi ay may mga anino na sumusubok lapitan si Elias, at may mga tinig na bumubulong sa kanya. May mga pangakong sinasabi, "Sumama ka sa amin, at hindi ka na maghihirap. Ang kapangyarihan ay iyo." Ngunit sa kabila nito, naririnig din niya ang tinig ng kanyang lola sa isip niya, isang tinig na puno ng lambing at tapang, "Anak, tandaan mo, hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat mong yakapin. Piliin mo kung sino ka." Habang papalapit ng papalapit ang huling yugto ng kanyang pagkabata, mas lumalalim ang gulo sa kanyang kalooban. Gusto ba niyang tanggapin ang tungkod at yakapin ang kapangyarihan, o pipilitin niyang labanan ang sumpa? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya, hindi siya makakatakas. At sa isang gabi ng malakas na kulog at kidlat, narinig niya muli ang boses mula sa kanyang panaginip. Mas malinaw, mas matindi, at mas malapit kaysa dati. "Ikaw ang susunod. Handa ka na ba?" Sa sandaling iyon, alam ni Elias na wala na siyang takas. Ang kanyang kapalaran ay nakatali na sa tungkod ng itim na dragon. Ngunit kung magiging tagapagtanggol ba siya, o magiging halimaw na kinatatakutan ng lahat, iyan ang tanong na hindi pa masasagot. At dito muling nabitin ang kwento, dahil ang susunod na kabanata ay mas magbubunyag pa ng mga lihim na hindi kayang taguan ng liwanag. Ang gabi ay nagsisimula pa lang. Mula ng gabing iyon na muling narinig ni Elias ang boses mula sa kanyang panaginip, hindi na siya naging payapa. Sa bawat hakbang niya papunta sa bukid, sa bawat oras ng paglalaro kasama ang ibang bata, at kahit sa mga simpleng sandali ng pagkain kasama ang pamilya, laging nandoon ang pakiramdam na may mga matang nakabantay. Ang marka sa kanyang braso ay mas lalong lumilinaw, at sa tuwing lumalapit ang dilim, ramdam niya ang pag-init nito,
para bang tinatawag siya ng isang bagay na hindi niya nakikita. Sa baryo, patuloy ang takot. Araw-araw may mga bagong usap-usapan. May nakita raw na malaking ibon na parang tao ang mukha. May narinig raw na iyak ng sanggol sa gitna ng gubat, pero nang sundan, wala namang bata, kundi anino lang na naglaho. Ang mga tao ay naglalagay ng bawang sa bawat sulok ng kanilang bahay, nag-aalay ng dasal tuwing gabi, at laging nagbabantay ng apoy. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila maiwasan ang kaba. Lahat ay nagbabantay sa paligid, pero alam nilang hindi nila kayang pigilan kung sakaling dumating ang nilalang ng dilim na matagal nang nagmamasid. Dahil sa lumalalang takot, nagsimulang mabuo ang mga hinala laban kay Elias. May ilang kapitbahay na hindi na nagtatago ng kanilang galit. Simula nang lumaki ang batang iyan, hindi na tayo natahimik. Siya ang dahilan, sigaw ng isa. May ilan na pumipigil, ngunit mas marami ang natatakot kaysa naiintindihan ang sitwasyon. Lalo lang itong nagpabigat sa dibdib ng bata. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari, lalo na't siya mismo ay nalilito kung siya ba ay tao pa rin o may halong sumpa ng dilim. Samantala, si Aling Daria ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Isang gabi, dinala niya si Elias sa kanyang maliit na kubo na puno ng mga lumang aklat, bote ng langis, at mga anting-anting. Hindi ko na ito matatagong lahat sa iyo, sabi niya. Binuksan niya ang isang lumang kahon at inilabas ang isang piraso ng tela na may nakaburda ng dragon. Ito ang tanda ng mga unang tagapag-ingat ng tungkod ng itim na dragon. Ang bawat henerasyon may pinipiling tagapagmana. At ikaw yun ngayon, Elias. Dito niya ikinuwento na may dalawang puwersa ang palaging naglalaban mula pa noong unang panahon, ang puwersa ng dilim na nagmumula sa mga nilalang na tinatawag na aswang, at ang puwersa ng liwanag na pinoprotektahan ng mga taong tinawag na bantay. Ang tungkod ang siyang balanse sa dalawang mundong ito. Kung mapunta ito sa kamay ng dilim, maghahari ang kaguluhan. Pero kung mapunta naman sa taong may mabuting puso, maaari nitong gawing sandata laban sa mga halimaw. Kaya kanila hinahanap, Elias, dagdag ni Aling Daria, dahil alam nilang ikaw lang ang makakabukas sa daan papunta sa kung nasaan ang tungkod. Habang nakikinig si Elias, mas lalo siyang napuno ng takot. Kung siya nga ang susi, ibig sabihin ay hindi lang siya ang nasa panganib kundi pati lahat ng mahal niya. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung sa halip na maging tagapagtanggol ay siya mismo ang maging halimaw? Habang lumalalim ang gabi, unti-unti namang naglalabas ng lihim ang ibang tao sa baryo. May isang matandang magsasaka na umamin na minsan, noong kabataan niya, nakakita siya ng mismong tungkod ng itim na dragon. Nakabaon daw ito sa isang kuweba sa loob ng kagubatan, bantay ng isang malaking nilalang na hindi niya makakalimutan. Ang iba na may nagsasabi na may mga pamilya sa baryo na matagal nang konektado sa mga nilalang ng dilim. Ngunit walang nagtuturo kung sino dahil lahat ay natatakot. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, may mga nilalang na nag-uusap. Isang grupo ng mga aswang ang nagbabalak. Ang bata ay malapit nang gisingin ng kanyang kapangyarihan, bulong ng isa. Kapag tuluyan siyang nagising, baka hindi na natin siya makuha. Ngunit may isang matandang lalaki na tila siyang pinuno ng kanilang grupo ang sumagot, hindi siya makakatakas. Ang dugo niya ay sa atin. Kapag dumating ang tamang oras, siya mismo ang lalapit sa atin. Ang tungkod ay sa atin lamang. Habang lumalalim ang tensyon, nagsimulang makaramdam si Elias ng mga kakaibang pangitain. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang mga eksena ng nakaraan, mga digmaan ng tao, laban sa mga nilalang ng dilim, mga sigaw ng takot, at mga aninong may hawak na mga piraso ng tungkod. Nakikita niya ang isang batang katulad niya, na sa huli ay nilamon ng kapangyarihan. Tuwing nagigising siya mula sa mga panaginip na ito, pawis na pawis siya at nanginginig. Sa kanyang puso, may lumalaking takot at galit. Galit sa kapalarang ipinataw sa kanya, at takot na baka tama ang mga bulong ng mga nilalang, na sa huli, siya rin ay magiging isa sa kanila.
Ngunit kasabay nito, may kakaibang sigla sa kanyang dugo tuwing nararamdaman niya ang marka sa kanyang braso. Para bang gusto nitong gamitin niya ang lakas na ibinibigay nito. Isang araw, habang naglalakad sa gilid ng gubat, nakasabay niya si Amira, isang batang babae na kilala sa baryo bilang matapang at walang takot. Napansin ni Amira na parang may mabigat na dinadala si Elias. "Hindi ka na nakikipaglaro sa amin," sabi niya. "Parang palagi kang may iniisip." Hindi agad sumagot si Elias, pero napansin niyang sa presensya ni Amira, tila nababawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Dahil dito, naging madalas ang kanilang pagkikita. Unti-unti niyang ikinuwento ang ilang bahagi ng kanyang nararanasan, kahit hindi lahat. Sa bawat kwento niya, nakikinig lang si Amira, at sa halip na matakot, mas lalo lang nitong pinapalakas ang loob niya. "Kung ano man ang dala mo, hindi mo kailangan harapin mag-isa," sabi niya minsan. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Elias na pati si Amira ay nagsisimulang makaranas ng mga kakaibang bagay. Tuwing magkasama sila, may mga aninong sumusunod, at minsan, nakakarinig din si Amira ng mga bulong. "Hindi ako nag-iisa," bulalas ni Elias. "Pati ikaw nadadamay." Ngunit mumiti lang ang dalaga. "Kung ito ang kapalaran mo, baka kapalaran ko rin na tulungan ka." Habang lumalalim ang kanilang samahan, mas lumalakas ang presensya ng mga nilalang sa baryo. Mas madalas na ang mga pagkawala, mas malapit na ang mga aninong lumilitaw. Ang mga tao ay halos wala ng tiwala sa isa't isa. May mga pamilyang umaalis na lang sa baryo para makaligtas, at may mga nananatili pero puno ng takot. At isang gabi, nang ang buong baryo ay natutulog, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa gubat. Isang sigaw na hindi tao, hindi hayop, kundi isang nilalang na tila nagbabadya ng malaking panganib. Nagising si Elias at agad na naramdaman ang matinding init sa kanyang braso. Ang marka ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Alam niyang malapit na ang oras. Ang tanong, handa ba siya? O masyado pa siyang bata para harapin ang lahat ng ito? Sa bawat tibok ng kanyang puso, mas lumalakas ang pagdududa at takot. Ngunit kasabay nito, mas lumalapit din ang oras ng pagharap sa kapalarang hindi niya pinili. At sa dilim ng gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng baryo, ang mga aninong matagal nang nagtatago ay unti-unti nang lumalapit. Ang laban ay malapit nang magsimula. Ngunit ang tanong, sino ang unang magpapakita ng tunay na anyo? Sa gabing umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kabubatan, buong baryo ang nagising. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga manok ay nagliparan kahit gabi, at ang hangin ay naging malamig na parang yelo. Lahat ay nagkatinginan, puno ng kaba, habang ang ilang matatanda ay agad na nagdasal ng malakas. Sa loob ng bahay ni Elias, walang makapagsalita. Ang kanyang ama ay hawak ang bolo, ang kanyang ina ay naglagay ng bawang sa paligid ng pintuan, at si Elias ay nakaupo, nanginginig habang ang marka sa kanyang braso ay kumikislap na tila apoy. Hindi na ito ordinaryong liwanag, kundi parang nagbabadya ng pagdating ng isang bagay na mas malaki, mas malakas, at mas mapanganib kaysa sa lahat ng kanilang kinatatakutan noon. Nang sumilip si Elias sa bintana, nakita niya sa malayo ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng kabubatan. Hindi sila tao, hindi rin hayop. Ang mga mata nila ay kumikislap ng pula at dilaw, at sa bawat yapak, nag-iwan sila ng tunog na parang pumutok na sanga. May mga pakpak na naglalakihan, may mga braso na mahahaba, at may mga mukhang hindi mo matukoy kung tao pa o halimaw. Ang mga ito ay hindi lamang mga nilalang ng dilim, kundi ang mismong mga tagasunod na matagal nang nagbabantay sa baryo, ngayon ay nagpasya ng lumantad. Dumating na ang oras, bulong ni Aling Daria, habang nakarating siya sa bahay ni Elias, dala ang kanyang mga anting-anting at isang sulo na kumikislap ang apoy na berde. Hindi na sila magtatago. Gusto nilang makuha ang susi. Gusto nilang makuha ka, Elias. Napalunok ang bata. "Paano kung hindi ko kayanin?" tanong niya. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin lamang ito sa marka sa kanyang braso, at alam niyang iyon na ang sagot.
Sa baryo, nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao. Ang iba ay nagtago sa kanilang bahay, ang iba na may sumigaw ng tulong. Ngunit habang lahat ay nagtatago, si Elias ay nakaramdam ng kakaibang lakas na pumupuno sa kanya. Ang kanyang pandinig ay lumakas, naririnig niya ang bulungan ng mga nilalang kahit sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang bawat anino, bawat paggalaw sa dilim. At sa kanyang dibdib, may pintig na hindi normal, isang tibok na parang kumakanta ng kapangyarihan. Habang patuloy ang kaguluhan, lumapit si Amira kay Elias. Habol ang hininga, ngunit matatag ang mga mata. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Kung haharapin mo sila, kasama mo ako. Hindi nakasagot si Elias, pero sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang itaboy ang dalaga. Kahit nakakatakot, nakadama siya ng lakas dahil sa presensya nito. Mula sa kagubatan, isang malaking nilalang ang lumabas. Mas mataas kaysa sa punong kahoy, ang balat ay kulay abo, ang mga mata ay pulang-pula, at ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Sa kanyang kamay, may mahaba at matulis na pangil na parang espada. Ang nilalang ay tumawa ng malalim at mabigat, at sa kanyang tinig, dumagundong ang paligid. Elias, sigaw nito, ikaw ang susi. Ilabas mo ang kapangyarihan ng tungkod ng itim na dragon. Wala ka ng tatakbuhan. Nanlamig si Elias. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong halimaw. Ngunit nang maramdaman niya ang marka na mas nagliliyab, parang may boses na muling bumulong sa kanyang isip. Huwag kang matakot. Ang kapangyarihan ay nasa iyo. Sa halip na takot lang ang maramdaman, unti-unting naramdaman ni Elias ang init na kumakalat sa kanyang buong katawan. Habang papalapit ang nilalang, nagsimula ring lumabas ang iba pang aswang, mga babae na may mahahabang buhok na parang gumagapang, mga lalaki na nagbabago ang anyo na tila aso at baboy, at mga nilalang na lumilipad na parang higanteng ibon. Ang buong baryo ay napalibutan. Wala nang ligtas na lugar. Ang mga tao ay nagsisigaw, ngunit walang makalapit upang tumulong kay Elias. Lahat ay natatakot. Habang lumalapit ang panganib, muling nagpakita si Aling Daria, inilabas ang kanyang pinakatatagong anting-anting, isang maliit na bato na kumikislap ng puti. Inilagay niya ito sa kamay ni Elias. Ito ang huling proteksyon na kaya kong ibigay, anya. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling dito, kundi sa loob mo. Si Elias ay nanginginig habang hawak ang bato. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng biglaang lakas na parang liwanag na pumutok mula sa kanyang katawan. Ang mga nilalang ay sandaling umatras, pero mabilis din bumalik na parang mas lalong nagngangalit. Sumama ka sa amin, Elias, sigaw ng isa sa kanila. Kapag pumayag ka, hindi na masasaktan ang pamilya mo. Ikaw ang magiging hari ng gabi. Nanlumo si Elias. Paano kung totoo nga? Paano kung tanggapin niya ang kapangyarihan ng dilim at matapos na ang lahat ng paghihirap? Ngunit sa kanyang tabi, narinig niya ang boses ni Amira. Huwag mong gawin, Elias. Hindi ikaw ang halimaw. Ikaw ang pipili kung sino ka. Ang mga salita nito ay parang nagbigay ng lakas na hindi niya inaasahan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang lalong umiinit ang kanyang braso, parang gustong pumutok ang marka. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim, at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang pananabik, isang halong takot at kagutuman na hindi niya maintindihan. Naguguluhan siya. Ano ba talaga siya? Tao ba, o isa ring nilalang ng gabi? Samantala, sa gilid ng kagubatan, may isang matandang anino na nakamasid. Hindi ito sumali sa labanan, ngunit malinaw na siya ang pinuno ng lahat ng nilalang. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw, mabagal at malamig. Malapit na, anya. Kapag nagising na ng buo ang dugo sa kanyang katawan, darating na rin ang tungkod ng itim na dragon. Habang lumalapit ang oras ng banggaan, ang baryo ay nagmistulang entablado ng isang digmaan na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang mga tao ay nagkukulong, ang mga aso ay nagwawala, at ang langit ay tila nagbabanta ng bagyo.
Sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay nakatayo, hawak ang anting-anting, habang ang marka sa kanyang braso ay patuloy na nagliliyab. At sa sandaling iyon, dumagundong ang lupa. Mula sa ilalim ng baryo, isang puwersang hindi pa nararamdaman ng sinuman ang biglang sumiklab. Ang mga bato ay nagbitak, ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo, at sa malayo, may kumikislap na liwanag na hugis dragon. Ang lahat ng mata ng tao, ng halimaw, at ni Elias, ay sabay-sabay na napatingin doon. Naramdaman ni Elias na yon na ang hudyat. Ang daan patungo sa tungkod ng itim na dragon ay muling bumukas. Ngunit sino ang makakarating muna? Sino ang makakakuha ng kapangyarihan? Ang sagot ay hindi pa alam ng kahit sino. Ngunit ang gabi ay handa ng lamunin ang lahat. Ang susunod na hakbang ni Elias ang magpapasya kung siya ba'y magiging tagapagtanggol ng liwanag o hari ng dilim. Ang lupa ay patuloy na yumanig, at ang liwanag na hugis dragon sa malayo ay lalo pang kumislap na parabang tinatawag ang lahat ng nilalang na naroroon. Si Elias ay hindi makagalaw, nakatitig lamang habang ang kanyang braso ay halos umapoy sa tindi ng pagliyab ng marka. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang sumugod, hindi na maitago ang kanilang kasabikan. Ang mga tao sa baryo ay nagsisigaw, nagtatago, at ang ilan ay lumuhod sa takot. Lahat ay nakatingin sa iisang direksyon, doon sa liwanag na tila sumisibol mula sa kailaliman ng lupa. Ngunit bago pa man makagalaw si Elias, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa gitna ng baryo, isang matandang lalaki na matagal nang hindi napapansin ng lahat ay biglang lumantad. Siya ay si Mang Hilario, ang dating tahimik na ermitanyo na halos walang pumapansin. Ang akala ng lahat, isa lamang siyang matanda na wala ng silbi. Ngunit nang lumapit siya sa gitna ng kaguluhan, nag-iba ang lahat. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng dilaw, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang kakaibang usok na parang may buhay. Matagal ko na itong hinihintay, wika ni Mang Hilario, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Elias, hindi mo alam, pero ako ang tunay na bantay ng lihim na ito. At ngayon, oras na para ang tungkod ay bumalik sa tunay nitong dapat pagkamay-ari. Nagulat si Aling Daria. Hindi maaari. Ikaw pala ang nagtatago sa ilalim ng ating mga mata. Halos matumba ang matanda sa pagkabigla, dahil hindi niya inaasahan na ang pinaniniwala ang simpleng ermitanyo pala ang isa sa mga pinakaunang nakakaalam ng tungkol sa tungkod ng itim na dragon. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking gulat. Nang itaas ni Mang Hilario ang kanyang kamay, bigla siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, ang kanyang katawan ay lumaki, at mula sa kanyang likod ay lumabas ang dalawang pakpak na parang sa paniki. Ang tahimik na matanda ay isa palang nilalang ng dilim, matagal nang nagtago sa anyo ng tao upang maghintay ng tamang oras. Siya ang lihim na pinuno na nagmamasid kay Elias simula pa noong siya'y bata. Ang mga nilalang ng dilim ay biglang yumuko sa kanya, tanda ng kanilang pagkilala. Amo, bulong ng isa. Matagal ka naming hinintay. Nanginginig si Elias. Ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa kanya ay mas lalo pang dumami. Kung si Mang Hilario pala ang pinuno ng mga nilalang, ibig sabihin ay matagal na siyang nasa baryo, pinagmamasdan silang lahat. Lahat ng nangyayari, lahat ng atake, lahat ng pagkawala, baka lahat iyon ay bahagi ng plano. Elias, sigaw ni Hilario, habang papalapit, ikaw ang susi, ngunit hindi mo kailangang magdusa. Sumama ka sa akin, at magiging bahagi ka ng aming lahi. Ikaw at ako, magkasama nating bubuksan ang daan patungo sa kapangyarihan ng tungkod ng itim na dragon. Halos mabingi si Elias sa narinig. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila kumukulo, at ang marka ay lalo pang nagliliyab. Ngunit bago siya makasagot, narinig niya ang tinig ni Amira. Huwag kang magpapadala, Elias. Hindi siya ang katotohanan. Hindi siya ang dapat mong sundan. Ang dalaga ay lumapit, hinawakan ang kamay ni Elias, at sa isang iglap, naramdaman niyang parang may liwanag na dumaloy mula sa kamay ni Amira papunta sa kanya.
Ang apoy sa kanyang braso ay bahagyang humina, at sa loob ng kanyang isip ay nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ngunit mabilis ding bumalik ang bigat ng boses ni Hilario, na tila dumadaloy sa mismong hangin. Habang nagkakagulo, nagsimulang mabasag ang lupa kung saan nagmumula ang liwanag na hugis dragon. Isa itong bitak na palaki ng palaki, at mula rito'y naramdaman nilang lahat ang kakaibang enerhiya. Ang hangin ay humahampas, ang mga puno ay yumuyuko, at ang mga bato ay gumugulong. Sa bawat segundo, ang daan patungo sa tungkod ng itim na dragon ay mas nagiging malinaw. Ngunit dito pumasok ang pangalawang balakid na hindi inaasahan ng kahit sino. Sa mismong oras na akala nilang lahat ay si Hilario lamang ang kalaban, isang anino ang lumitaw mula sa kabilang bahagi ng gubat. Isa itong babae, nakasuot ng itim na balabal, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bughaw. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng kahoy na itim, tila bahagi ng mismong tungkod na hinahanap. Ang lahat ay natigilan. Ang mga nilalang ng dilim ay biglang natakot, at si Hilario ay napaatras. Hindi imposible, bulong niya. Ikaw pa rin? Ngumiti ang babae. Hilario. Hindi pa ako nawawala. Ako ang tunay na tagapag-ingat. At ang batang ito, sabay tingin kay Elias, ay hindi mo kailanman makukuha. Naguguluhan si Elias. Sino ang babaeng ito? Bakit hawak niya ang piraso ng tungkod? At bakit natatakot si Hilario sa kanya? Siya si Mara, paliwanag ni Aling Daria, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Akala naming matagal ka nang wala. Ikaw pala ang nawawalang bantay. Ang babae, si Mara, ay lumapit, at sa bawat hakbang niya ay tila lumalakas ang bughaw na liwanag mula sa kanyang mga mata. Elias, wika niya, matagal ka nang pinipili ng tungkod. Pero hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Ang tungkod ng itim na dragon ay hindi lamang kapangyarihan. Isa rin itong sumpa. Kapag mali ang pumili, hindi kapangyarihan ang makukuha mo, kundi pagkawasak. Ang mga salita niyang iyon ay parang kidlat na kumulog sa isip ni Elias. Ang lahat ng narinig niya kay Hilario, kay Aling Daria, at sa mga bulong ng mga nilalang ay biglang nagduda siya. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Kung totoo ang sinasabi ni Mara, baka ang mismong tungkod na ito ang sisira sa lahat. Ngunit hindi naghintay si Hilario. Mabilis siyang sumugod, ang kanyang katawan ay lumaki pa, at ang kanyang pakpak ay umalingaw-ngaw sa hangin. Wala ka ng karapatan, Mara, sigaw niya. Ako ang tunay na maghahari sa gabi. Ang mga nilalang ng dilim ay sumunod sa kanya, at biglang nagkaroon ng digmaan sa gitna ng baryo. Ang mga aswang ay nagsisugod, ang mga tao ay nagsisigawan, at ang lupa ay lalo pang nagbitak habang lumalabas ang kakaibang liwanag mula sa ilalim. Si Elias ay naiipit sa gitna. Sa isang banda, ang boses ni Hilario na patuloy na inaakit siya na sumama. Sa kabilang banda, si Mara na nagsasabing siya ang tunay na bantay at may hawak na bahagi ng tungkod. At sa tabi niya, si Amira, na sa kabila ng lahat, ay matatag na nakahawak sa kanyang kamay. Habang patuloy ang labanan, mas lalong lumalaki ang bitak sa lupa. At mula roon, naramdaman nilang lahat ang presensya ng isang bagay na hindi pa nila nakikita. Isang halimaw na mas matanda pa sa lahat ng nilalang na naroon. Isang halimaw na siyang bantay ng buong tungkod ng itim na dragon. Ang lupa ay halos mabiyak, at mula sa ilalim, narinig nila ang malalim na paghinga, parang dragon na muling nagigising mula sa mahabang pagtulog. Naninginig si Elias. Ang lahat ng ito ay masyado ng mabilis, masyado ng malaki para sa kanya. Ngunit alam niyang wala na siyang atrasan. Ang susunod na mangyayari ay magpapasya ng lahat. At sa mismong sandaling iyon, nang lumabas ang isang aninong hugis dragon mula sa bitak, naramdaman ni Elias na ang kanyang marka ay halos masunog sa tindi ng init. Lahat ay napatingin. Lahat ay natigilan. Ang halimaw na ito, ang tunay na tagapagbantay ng tungkod ng itim na dragon, ay nagising na.
Ngayon, higit pa sa dati, ang tanong ay hindi lang kung sino ang makakakuha ng tungkod. Ang tanong ay kung sino ang mabubuhay sa darating na labanan. Umangat mula sa bitak ng lupa ang isang napakalaking anino na unti-unting nagkakabuo. Ang hugis nito ay isang nilalang na may mahahabang sungay, makakapal na kaliskis, at mga matang nag-aalab na parang apoy. Ang hangin ay halos mabiyak sa lakas ng kanyang hininga. Lahat ay natigilan, mga aswang, mga tao, maging sina Elias, Mara, at Hilario. Ang presensya ng halimaw na ito ay hindi maikakaila. Siya ang pinakamatandang bantay ng tungkod ng itim na dragon, isang nilalang na mas matindi pa kaysa sa alinmang kwento o alamat. Nanginginig si Elias, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa koneksyon niya sa halimaw. Ang marka sa kanyang braso ay nagliliyab kasabay ng bawat paghinga ng dragon. Para bang sila ay isang nilalang. Habang ang lahat ay naguguluhan, tumawa si Hilario. Ito na ang oras. Sa wakas, ang kapangyarihan ay mapapasa akin. Sumugod siya sa bitak, ang kanyang katawan ay lumalaki, nagiging mas kahawig ng halimaw na pinapangarap niyang makasama. Ang kanyang mga pakpak ay bumuka, at ang kanyang tinig ay sumabog sa hangin. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Mara, itinaas ang piraso ng itim na kahoy na hawak niya. Ang liwanag na bughaw mula sa kanyang mata ay kumislap at tumama sa katawan ni Hilario. Sandali itong nagpabagsak sa kanya, ngunit mabilis ding bumangon. Hindi mo na ako mapipigilan, Mara. Dito napansin ni Elias ang isang kakaiba, ang dragon ay hindi basta nagigising para tulungan sila. Ito ay tila naguguluhan, nagmamasid, at naghihintay kung sino ang karapat-dapat. Ang bawat hakbang nito ay nagpapatindig ng balahibo sa lahat. Napagtanto niya na ang halimaw na ito ay hindi kaaway, kundi isang tagasuri. Elias, sigaw ni Amira, habang patuloy na humahawak sa kanyang kamay. Ikaw ang pinipili ng marka. Hindi si Hilario, hindi kahit si Mara. Ikaw lang. Ngunit naguguluhan siya. Sa isang banda, nakikita niya si Hilario, na handang ibuhos ang lahat ng lakas para makuha ang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Mara, na tila may alam na higit pa at hawak ang isang piraso ng tungkod. Parehong nakikipaglaban, parehong may dahilan. Pero bakit siya ang pinipili ng marka? Lumapit si Mara, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Elias, hindi mo kailangang magpadala sa galit o sa takot. Ang tungkod ay sinusubok ka ngayon. Kapag pinili mong sumama kay Hilario, mauwi sa dilim ang lahat. Kapag pinili mong talikuran ang tungkod, mawawala rin ang lahat ng ipinaglaban natin. Ang tanging paraan ay harapin mo ang sarili mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang bigat ng lahat. Ang mga taong nagtatakbuhan, ang baryong unti-unting winawasak ng labanan, ang mga sigaw ng mga bata at matatanda, lahat iyon ay bumigat sa kanyang puso. At doon siya nagpasya. Mabilis niyang hinila ang kamay ni Amira, tumakbo patungo sa gitna ng bitak, at humarap sa dragon. Kung ako ang susi, ako ang pipili, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay lumusot sa lahat ng kaguluhan, umalingaw sa paligid. Itinaas niya ang kanyang braso, at mula sa marka ay lumabas ang isang liwanag na kumislap na parang apoy na ginto. Napatigil si Hilario at si Mara. Ang dragon ay tumigil din, nakatingin kay Elias. At sa isang iglap, ang buong paligid ay napuno ng liwanag. Ngunit hindi iyon ang inaasahan ng lahat. Sa halip na sumama ang kapangyarihan kay Elias, nahati ang liwanag. Ang isang bahagi ay pumasok sa katawan ni Elias, habang ang isa pa ay napunta kay Amira. Lahat ay nagulat. Kahit si Mara, hindi makapaniwala. Hindi bulong niya. Dalawa ang pinili ng tungkod. Umiyak si Amira, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandali. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng parehong liwanag na hawak ni Elias. Para bang sila ay isang nilalang, iisang tagapagmana. Nagwala si Hilario, sumugod muli. Hindi. Hindi pwedeng hatiin. Akin lang dapat ito.
Ngunit bago siya makalapit, ang dragon mismo ang humarang. Isang malakas na sigaw mula sa halimaw ang nagpabagsak kay Hilario, itinapon siya palayo hanggang sa mabagsak sa mga guho. Sa huling pagkakataon, nagsalita ang dragon. Hindi ito boses na naririnig ng lahat, kundi bulong na dumiretso sa isip ni Elias at Amira. Kayo ang pinili. Isa sa inyo ang magdadala ng liwanag at ang isa ay magdadala ng anino. Magkasama kayong magsusulit. Hindi nila agad na unawaan ang kahulugan, ngunit alam nilang ang kanilang kapalaran ay magkaugnay na ngayon. Habang ang liwanag sa kanilang katawan ay lumalakas, naramdaman nilang unti-unting humuhupa ang kaguluhan. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsitakbo, ang mga bitak ay nagsimulang magsara, at ang baryo ay muling nagkaroon ng katahimikan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa huling pagkakataon, si Hilario na halos hindi na makagalaw ay ngumiti. At mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang isang itim na usok na mabilis na pumasok sa lupa, papunta sa kailaliman. Akala nyo tapos na? Hindi pa bulong niya bago tuluyang nawalan ng malay. Naramdaman ni Elias ang kakaibang presensya sa ilalim ng lupa, para bang may mas malaki pang puwersang gumagalaw. Ang dragon ay naglaho, iniwan silang may bagong lakas ngunit may mabigat na babala. Ang lahat ay tila tapos na, ngunit ang mga salitang iniwan ng bantay at ang ngiti ni Hilario ay nagsilbing paalala na ang laban ay hindi pa ganap na nagwawakas. Sa huling sandali, habang hawak ni Elias ang kamay ni Amira, pareho silang nakatitig sa saradong bitak. At pareho nilang naramdaman ang malamig na hangin na tila nanggagaling pa rin mula sa kailaliman. Ang pakiramdam na iyon ay hindi simpleng takot, kundi isang pahiwatig na may mas matinding dilim na paparating. At doon nagtapos ang gabing iyon. Hindi nawasak ang baryo, ngunit nag-iwan ng sugat sa lahat ng nakasaksi. Si Elias at Amira ay naging simbolo ng pag-asa. Ngunit sa kanilang mga puso, malinaw ang tanong na hindi pa nasasagot, kung dalawa silang pinili ng tungkod, sino sa kanila ang magdadala ng liwanag, at sino ang magiging anino. Nang matapos ang gabing iyon, bumalik sa katahimikan ng baryo. Ngunit kahit nawala ang mga sigaw, halakhak, at kaguluhan, nanatili ang bigat ng mga nangyari sa bawat puso. Ang mga tao'y nagsilabasan mula sa kanilang mga taguan, isa-isa nilang tiningnan ang mga nasira nilang tahanan, ang mga punong bumagsak, at ang alikabok na iniwan ng labanan. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga nilalang ng dilim at ng tungkod ng itim na dragon. Ngunit kahit sa gitna ng pagdurusa, nakaramdam sila ng pag-asa, dahil nakita nilang may dalawang pinili ang kapangyarihan, sina Elias at Amira. Si Elias ay tahimik lamang na nakatayo sa gilid, hawak pa rin ang kamay ni Amira. Pareho silang pagod, nanginginig pa ang katawan, at tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyari. Nilingon niya ang mga tao, at napansin ang mga mata ng bawat isa, mga matang puno ng pasasalamat, ngunit sabay ding naglalaman ng tanong. Sino nga ba siya? At bakit siya ang pinili ng isang bagay na mas matanda pa sa lahat ng alamat? Lumapit si Mara, duguan at halos hindi makalakad, ngunit may bakas ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko inakalang magiging dalawa ang pipiliin, mahina niyang sambit. Ngunit marahil ito ang itinakda. Hindi lahat ng kasaysayan ay nauulit ng pareho. May mga pagkakataong binabago mismo ng tadhana ang sariling kwento nito. Napayuko si Elias at hindi nakasagot. Sa totoo lang, hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ang lahat. Sa isip niya ay bumabalik ang mga salita ng dragon, isa sa kanila ang magdadala ng liwanag, at isa ang magiging anino. Ano ang ibig sabihin nito? At sino sa kanila ang haharap sa mas mabigat na kapalaran? Habang ginagamot ang sugat ng mga sugatang tao, lumapit ang isang matanda sa kanila, isa sa pinakamatagal nang nakatira sa baryo. Maraming salamat, Elias at Amira, anya habang nakasandal sa kanyang tungkod. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kaming lahat. Ngunit huwag niyong kalimutan, ang kapangyarihan ay may kapalit. Kung ano man ang iniwan ng halimaw na iyon sa lupa, hindi basta mawawala.
Kailangan niyong maging handa. Nagkatinginan sina Elias at Amira, parehong ramdam ang bigat ng kanyang sinabi. Sa kabila ng lahat, may isang bagay silang napansin, hindi sila nag-iisa. Ang mga tao'y nagsimulang magtulungan, naglinis ng mga nasira, nagbuhat ng mga bato, naglatag ng mga bagong bubong. Ang baryo na dati halos walang pagkakaisa ay biglang nagkaroon ng isang diwa, ang sama-samang pagbangon. Ngunit hindi pa rin matanggal sa isip ni Elias ang huling ngiti ni Hilario bago ito nawalan ng malay. Ang itim na usok na lumabas mula sa kanyang katawan ay malinaw na hindi ordinaryo. Alam niyang hindi iyon isang simpleng pagkatalo. May iniwan itong binhi ng kasamaan, nakabaon sa kailaliman ng lupa, naghihintay ng tamang oras. Isang linggo ang lumipas. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, ngunit ang alaala ng nangyari ay hindi mawawala. Si Amira ay nagkaroon ng kakaibang lakas na maramdaman ang emosyon ng mga tao, marahil dahil sa bahaging kapangyarihan na napunta sa kanya. Madalas siyang lapitan ng mga bata, humihingi ng kwento, o kahit ng simpleng paghawak ng kamay para maramdaman nila ang init ng kanyang presensya. Si Elias naman ay nakaranas ng kakaibang pagbabago. Ang kanyang panaginip ay laging puno ng mga bulong, mga aninong hindi niya nakikita ng malinaw, at mga paalalang hindi niya maunawaan. Minsan ay nagigising siyang pawis na pawis, ramdam ang bigat ng hindi pa dumarating na panganib. Ngunit sa bawat umaga, pinipilit niyang umiti para hindi mag-alala ang iba. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Amira malapit sa ilog, nag-usap silang dalawa ng seryoso. Elias, sambit ni Amira, nakatingin sa dumadaloy na tubig. Ano kaya ang ibig sabihin ng dragon nang sabihin niyang isa sa atin ang magiging liwanag, at isa ang magiging anino? Hindi agad siya nakasagot. Matagal siyang nakatitig sa tubig bago nagsalita. Hindi ko alam, Amira. Pero kung darating ang araw na kailangan nating pumili, sana magawa natin yon ng magkasama. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi. Umiti si Amira at tumango. Magkasama. At doon nila nahanap ang kaunting kapayapaan. Hindi nila alam kung anong bukas ang naghihintay, ngunit malinaw na ang kanilang kapalaran ay hindi na hiwalay. Samantala, sa isang malayong lugar na puno ng dilim, gumalaw ang anino ng isang nilalang. Hindi pa tuluyang naglalaho ang itim na usok na inilabas ni Hilario. Ito'y unti-unting kumakalat, nagiging isang boses na bumubulong sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Ang anino ay laging naghihintay, ngunit sa baryo, ang mga tao'y muling natutong umiti. Natutunan nilang kahit may dilim na nagkukubli, may liwanag ding handang magbigay ng pag-asa. Ang kwento ng tungkod ng itim na dragon at ng mga aswang ay naging bahagi ng kanilang alamat, ngunit para kina Elias at Amira, ito ay paalala na ang bawat tao ay may dalang liwanag at anino sa kanilang puso. Habang nakatanaw sila sa papasikat na araw, ramdam nila ang isang kakaibang katahimikan. Ang kanilang paglalakbay ay maaaring nagsimula sa takot at kaguluhan, ngunit natapos ito sa isang malinaw na aral, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa dahas o kasakiman, kundi sa tapang na harapin ang sariling dilim at sa kakayahang piliin ang liwanag para sa iba. At sa huli, naiwan ang baryo na may bagong pag-asa, at sina Elias at Amira bilang mga simbolo ng lakas at pagkakaisa. Ang kanilang kwento ay hindi na lamang alamat ng mga aswang o ng isang mahiwagang tungkod. Ito'y naging patunay na kahit sa harap ng pinakamalalim na anino, may taong handang magdala ng liwanag. At doon nagtapos ang kwento ng binatang tagapagmana sa tungkod na itim na dragon. Ngunit sa puso ng bawat nakasaksi, alam nilang ang liwanag at anino ay laging magkasama, at ang tunay na tanong ay kung sino ang pipiliin ng bawat isa kapag dumating ang oras ng pagsubok.